Amen. Salamat, sister. Maraming salamat po, Sir Nery. Palapakan po natin siya sa bahay. Glory to God. At sinangayahan ko po kayong tumayo at tayo ay aawit para po sa paghahanda. At susunod po natin topic ay ang guidelines on discipline by Brother Nets Cabello. Hallelujah. Awitin po natin. O Diyos, Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, sa kabutihan mo ako'y naririto. Hallelujah. Lahat po tayo lumawit sa Panginoon. Pigit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. From our heart. O Diyos, sa kabutihan mo ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Purihin ang Panginoon, glory to God. Okay, na magsusuko na po kayo mga kapatid sa Panginoon. Pagkatapos po ng aking pagbabahagi sa inyo ng ilang guidelines on discipline, magkakaroon po kayo ng groupings. At bilang po kayo ng 6. At kung sino po yung 1, sama-sama mga kapatid. 2, sama-sama hanggang sa 6, sama-sama. At ito po ang pag-uusapan ninyo, yung guidelines on discipline na aking babahagi sa inyo. Kaya kahit hindi nyo makuha yung buong sentences, nung aking sasabihin, yung pinakadiwa po kasi yung pag-uusapan ninyo,
At mamaya sa inyong groupings, yung ilang concern po ninyo na gusto ninyong itanong, pwede niyong isulat. And then, ibibigay po natin sa council, pero hindi po namin ngayon sasagutin, mga kapatid. Mapag-aralan kasi kailangan po yung rules and guidelines na ating ipatupad yung design po para dito sa inyo sa lugar ng Israel. Ang idea po ng aking rules and guidelines sa mga choir ay sa Manila o sa PFCC na aking nahawakan, galing po ako ng Bulacan, doon po walang trabaho na katulad ninyo. At doon po hindi kami pwedeng lumagpas ng alas 9 ng gabi ng practice at gawain. Kasi 6 to 9 lang. Dito 9 pa lang ang simula, mga kapatid, hanggang alas 3 ng madaling araw. Hindi ba? Yung practice ninyo. Kaya, pag-aralan po natin yung pwedeng i-design na hindi tayo lalayo sa guidelines of discipline natin po sa lugar ng Manila. Ito naman, paalala lang po ito mga kapatid. Una, na dapat nating observe during activities, mass fellowship, o ilang gawain po na katulad nito mga kapatid. Ito po yung aking paalala, to show respect and cooperation to the trainer or music head during rehearsal and services. Kapag sinabi po ng inyong leader na wala muna tayong cellphone sa loob ng isang oras, kung hindi lang naman po emergency mga kapatid, para lang yung oras ng inyong practice ay inyo pong masunod. To observe proper decorum during mass and fellowship services. Minsan po, ang nagiging problema ng mga preachers ay kapag oras ng preaching, yung ilang choir ay lumalabas. Okay lang kung paisa-isa, kung pupunta ng CR. Pero kung magsasabay po at magkukwentuhan sa labas, kailangan po ng preacher ang inyong suporta, mga kapatid. Gaano man kahusay na pangangaral ay pwede pong masira sa isang awiting hindi lapat. Kaya dito, nagtatanong po kayo ng ipakakanta para practice ninyo. Kasi kailangan dahil kulang ang inyong panahon. Sa Manila, mga kapatid, hindi na po sila nagtatanong. Nakikinig na lang sila sa cueing ng preacher, lalo na yung kay Brother Mike. Pero hindi namin dapat panhanapan sa inyo yun eh. Kasi araw-araw, iyon ang kanilang ginagawa at trabaho. Pero dito po, pag-usapan ninyo yung proper decorum during mass and fellowship. Ikatlo, to behave and not to leave their area, assigned places, during worship services, except for emergency and valid reasons. Nasusundan po ninyo ako mga kapatid. At ang ika-apat ay ganito, to follow the music ministry head and worshiper during practices and actual praise and worship at all times. Ito po, gusto ko lang i-clear. Maliwanagan natin, sabi ni Sister Neri kanina, hindi daw po mahalaga yung katungkulan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mga leader, inilagay po kayo ng Diyos, pahalagahan nyo yan. Bakit? Hindi po kayo lalagay yan ng Diyos kung hindi kayo pinagkatiwalaan. At mahalaga po ang posisyon kung alam natin kung saan tayo lulugar. Mahalaga ang posisyon kung alam natin kung saan tayo lulugar dahil ang posisyon po ay authority. Kaya leader, kayong pinagkatiwalaan ng Diyos, dapat po kung marunong kayong magpasunod
kayo ang makitaan nila ng unang pagsunod. Amen. Ako po, hindi ako nagrereklamo kahit gaano kahabang praise and worship ng mga choir kahit sa Manila. Kahit daanan yung aking oras at maitara po sa akin ay 15 minutes. O minsan po, sa anniversary, ang natitira sa akin ay 5 minutes. Alam niyo kung anong aking ginagawa mga kapatid? Babasahin ko yung gospel. Patatayin ko na sila. Tataas na yung prayer request at yung kanilang mga dadalahan. At habang yakap ko yung prayer request, doon ko binabasa yung aking outline. Una, ganito, ganyan, then prayer. Tapos po yung 5 minuto, tapos ang gawain. Natutuwa nga ako pag pinahahaba ng mga choir, yung praise and worship at nakuha yung oras ko. Kasi pinagagaan ninyo ang aking trabaho. Kaya lang, yung ibang attender maiinis sa inyo. Diba? So, yung pungapat na aking sinabi mga kapatid, practical po ito Pag-usapan ninyo. Sa groupings, and then, magbigay po kayo ng ilang ideas na pwede natin pagsamahin na ibigay sa council na maging paraan po na maging rules and guidelines natin dito po sa lugar ng Israel na kasama naman ito. Alam ko ginagawa niyo na ito mga kapatid sa Panginoon. Ginagawa niyo na ito, kaya lang minsan nakakalimot tayo, kaya po tayo ay pinapalalahanan. So, paalala ko po sa inyo yung ika-4, to follow the music ministry head and worshiper during practice and actual praise and worship at all times. At all times. Alam po ninyo, sa atin dito, sa inyo, napapansin ko masyado pa kayong nikahon. Alam niyo yun? Kasi naikli yung oras ninyo Lalo na yung dito sa atin sa mother, lagi tayo parang nagmamadali. Maikli yung oras, nagbibigayin lamang tayo, bahaginan. Pero salamat naman po, lalo na kanina sa praise and worship natin, sa awitin natin, hindi ba? Isa nga lang ang prayer ko, yung awitin kanina mangyari po sa inyo, yung basahin mo ako, Panginoon, para magamit ako. Amen. Pag nagtatalaga po ako ng mga workers na maging leader, isa lang ang prayer ko, Lord, basagin mo ang sister na ito. Hindi ko alam kung anong pamamaraan. Pero bahala na ang Diyos, mga kapatid. Bakit? Para maging kagamit-gamit tayo ng Panginoon. Prayer kanina sa Damay, sabi niya, isang pag-ibig, isang layunin. At yan po ang dahilan kung bakit kayo narito sa gabing ito. Dahil kung wala kayong isang pag-ibig at wala tayong isang layunin, hindi po kayo pupunta ngayon. Ang tawag po sa atin ay volunteer workers. Kayo po ay volunteer choir. Ako ay volunteer disciples, volunteer preacher. Ang ibig pong sabihin ng salitang volunteer, tayo po ang nagbigay, nagboluntaryo. So kung pag-uusapan po ang commitment and dedication, mas committed and dedicated kayo kasi walang pumili sa inyo Nagbigay kayo. Kaya kapag napag-usapan po ninyo ang practice na alas 5, hindi kayo papayag dumating ng alas 5:05. Siyempre, mas excited ka na dumating ng maaga. Bakit? Kasi ikaw ang nag-volunteer Hindi ka pinilit. Kaya mga kapatid, pag-usapan po natin iyan. So, bibigyan ko kayo ng 10:15 sa relo ko. 10:45. 10:45 to 11, mga kapatid, break time ito. Gusto niyo magkape? Mag-toilet? May kape ba? Ito nga pala. Naalala ko tuloy kasi kanina pa ako nagtatanong sa sarili ko meron pala. Kung gusto niyong chika-chika, picture taking, doon po sa oras ngayon mga kapatid. Kasi, yun din ang pagkakataon na umiikot-ikot yung magkakabilang lugar na choir. Okay, Ruby, bilang po kayo dito. Kasama kayo dyan, ha? Instrumentalist, kasama. Lapit na kayo dito.
Pagkatapos, Spanish Prime. Hindi ko kasi kilala kung sino ang pwedeng mag-facilitate sa kanila. Ang pag-usapan ko yung aking sinabi to sure